Ang kwentong ito ay ipinadala ni Marcelito. Nangyari ito taong 2010 sa siyudad ng Parañaque. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Bebe, at sa lahat po ng inyong tagapakinig sa channel na to. Sa simula pa lamang ay talagang nakikinig na po ako sa mga kwento nyo. At talaga namang tumitindig ang dapat tumindig kapag kasalukuyan na akong nakikinig. Nito lang ay nakita ko sa isa sa mga video nyo na tumatanggap na kayo ng mga totoong kwento. Kung kaya't heto na nga, pinadala ko na ang sa akin. At sana'y maitampok nyo at maikwento. Mga 10 taon pa lamang ako ay natatandaan kong nagpupunta rito sa Parañaque ang mga kamag-anak namin. At lahat kami ay tumutuloy sa bahay ng lola ko. Mga 1 linggo kaming mananatili roon para makasama ang isa't isa. Iyon kasi ang gusto ni lola, na kada 1 taon ay nakukumpletong nakakasama niya ang mga anak niya. Dahil doon ay naging malapit ako sa mga pinsan ko. Dahil walang sawa kami sa paglalaro kapag nagkakasama-sama kami sa panahon ng bakasyon. Hindi sa pagmamalaki ay malaki ang bahay ng lola ko, pati na ang bakuran nito. Kahit sa loob ng bahay ay pupwede kaming tumakbo at maglaro dahil nga sa malawak ang loob noon. At ang paborito naming nilalaro ay ang tagu-taguan. Isa lang ang ikinaiinis ko kapag nilalaro namin yon. Papaano ba naman, Kuya Bebe? Yung isa kong pinsan na si Jasmine ay sunod ng sunod sa akin kung saan ako nagtatago. Kaedad ko lang din ang pinsan kong yon at medyo matatakotin nito. Kaya kapag may kumakalampag ay napapahiyaw ito na nagiging dahilan para matagpuan kami ng taya. Isang beses nga ay naglaro kaming magpipinsan ng taguan. Bago pa man magbilang ay mabilis na akong tumakbo papanik sa 3 palapag ng bahay. Dahil nga ang pamilya ko ang pinakamalapit ang bahay sa bahay nila lola at taga Parañaque lang din kami ay madalas din ang pagdalaw namin kay lola. Kung kaya't ako lang ang nakakaalam ng taguan sa 2 palapag. Pag nasa 2 palapag ka kasi ay mayroon-roong isang hagdan na papunta sa atik. Dahil sa maraming gamit ang nakatambak doon ay isang tao lang ang pupwedeng kumasya. Pagbukas ko ng pinto ng atik ay biglang may humawak sa likuran ko. Nagulat ako at nilingon kung sino ang humawak sa akin. Si Jasmine pala. Walang ya. Sinundan na naman ako. Wala na akong nagawa kundi ang isama siya sa loob ng atik. Dahil nga maraming gamit doon ay talagang magkadikit ang mga katawan namin. Inis na inis ako noon kay Jasmine. Kasi ay hindi na sikreto ang kwartong yun. Kaming dalawa na ang nakakaalam. Tahimik lang akong nakasiksik sa isang kahon na naroon nang biglang may kumaluskos. Daga yata yun. Dahil sa takot ni Jasmine ay umatras ito at halatang natataranta. Tinakpan ko ang bibig nito para hindi makagawa ng ingay. Dahil sa pagpitpit niya sa akin sa kahong kinasasandalan ko ay dumikit ang akin sa kanyang likuran. Ewan ko ba kung bakit, pero nakaramdam ako ng init ng mga panahong yon. Tumayo ang pagkatao ko, na tila ba may sariling buhay. Idiniin ko pa iyon sa likuran niya, habang nakatakip ang kamay ko sa bibig niya. Maya-maya ay gumalaw-galaw si Jasmine. Siguro ay nararamdaman niyang may anumang bumabangga sa likuran niya. Ako naman ay patay mali siya. Kunwaring kakaluskusin ko ang kahon na nasa likuran ko, na magiging dahilan ng pag-atras ni Jasmine. Sa ganoong pagkakataon ay sinasabayan ko ang pag-atras niya ng mariin na pag-abante. Paulit-ulit yun. Nang biglang may sumulpot na malaking daga sa harapan niya. Mabilis binuksan ni Jasmine ang pinto ng atik at bumaba ng hagdan. Agad ko itong sinundan para pagsabihan na wag maingay sa iba tungkol sa atik nang sa gayon ay walang makaalam kung saan kami nanggaling. Para manatiling sikreto ang bahagi ng bahay na yun ni lola. 7 magkakasunod na taon ang nagdaan. Hindi na nakakapunta ang pamilya nila Jasmine sa bahay ni lola tuwing bakasyon. Sa Amerika na kasi nagtrabaho ang napangasawa ni tita na nanay ni Jasmine. Sumunod doon si tita, si Jasmine at ang nakababatang kapatid nitong babae
at doon na nanirahan. Hanggang noon ngang 2010 ay sinabi ni nanay na magbabakasyon daw dito sa Pilipinas ang pamilya nila Jasmine. At pagtungtong nga ng buwan ng Mayo ay dumating ang mga ito at tumuloy sa bahay nila lola. 1 linggo lang daw ang magiging bakasyon nila, kung kaya't kinabukasan ay nagpunta na rin kami nila nanay sa bahay ni lola. Sa makalawa pa ang punta ng iba naming mga pinsan, kung kaya't pagdating namin doon ay si lola, 2 tita ko, si Jasmine, nakababatang kapatid nito, at 2 kasambahay ang sumalubong sa amin. Napadako ka agad ang tingin ko kay Jasmine, Kuya Bebe. Grabe, ang laki ng pinagbago ng pinsan kong yun. Iba na ito kong manamit. Nakapalda lang ito ng sobrang ikli at blouse na nakalitaw ang itaas na bahagi ng mga pinagmamalaki nito. At napaka-flat pa ng tiyan. Payat lang si Jasmine pero ang laki ng kanyang bilugang hita at mga nagmamalaking harapan. Napalunok ako ng laway dahil sa nakikita ko. Si Jasmine naman ay nakatingin din sa akin, kung kaya't hindi ko alam kung nakita niya ba ang naging paglunok ko. Inilipat ko ang tingin sa nakababatang kapatid niya na si Grace. Ganoon din ito kung paanong manamit. Halos luwa na ang mga dapat itago. Di hamak nga lang na mas malaki ang dinadala ni Jasmine kesa kay Grace. Mas matanda kasi ito. Lumapit sa akin si tita at niyakap ako. Sinabing ang laki ko na raw. Pagkabitaw niya ng pagkakayakap ay nagmano ako rito. Lumapit din si Jasmine at Grace sa akin. Unang yumakap si Grace. Sobrang bango. Nang gumanti ako ng yakap rito ay damang-dama ko na napakalambot ng katawan nito. Pangalawang yumakap si Jasmine. Pagkayakap nito ay ramdam na ramdam kong naipit sa pagitan namin ang mga dinadala nitong malalambot. Dahil doon ay tumindig na naman ang aking pagkatao. Kumalas ako sa pagkakayakap nito para hindi nito maramdaman kung ano ba ang nangyayari. Pero pagkakalas nito ay bigla akong hinalikan sa pisngi na sobrang lapit na sa labi ko. Nginitian pa ako nito bago dumistansya. Ibang-iba talaga ang magkapatid na pinsan kong yun. Kaedad ko lang si Jasmine na 18 years old at si Grace naman ay 16 pa lamang. Pero dalagang-dalaga ng tignan ng mga ito. Parang mga hinog na prutas na kay sarap pitasin na tikman. Maya-maya ay nagpaalam sila tita na aalis lang daw saglit. Kasama ang isa ko pang tita at ang nanay ko. Ipapasyal lang daw muna nila si lola at ipamimili ng mga gamit. Total ay nandito naman daw ako sa bahay ni lola kung kaya't may magbabantay sa bahay at sa 2 kong pinsang babae. Naiwan nga kaming 3 sa bahay. Nakaupo lamang kami sa sofa sa may sala. Palipat-lipat ang tingin ko sa 2 kong naggagandahang pinsan. Para akong isang mortal. Nakasama sa iisang lugar ang 2 anghel na malalaki ang dinadala. Pero mas tumatagal talaga ang tingin ko kay Jasmine. Papaano ba naman ay nakataas pa ang paa nito sa pagkakaupo? Nasisilayan ko tuloy ang pintuan ng langit na pilit sumisilip. Grabe Kuya Bebe. Hindi ko alam kung ano ang magiging pwesto ko sa pagkakaupo. Dahil talaga namang nagwawala na sa kanyang pinagkukublihan ng magiting kong pagkatao. Nang biglang nagsalita si Jasmine. Oo nga pala. Di ba naglalaro tayo ng taguan? Noong mga bata pa tayo? Sambit nito habang nakangiti. Parang malalaglag ang salawal ko nang tignan ako nito. Iba yung tingin niya ng mga oras na yun Kuya Bebe. Mapang-akit. Nang hahalina. Oh Grace, ikaw na ang taya. Sige na at magbilang ka na hanggang 100 bago mo kami hanapin. Pagbibigay nito ng panuto sa kapatid. Mabilis itong lumapit sa akin. Hinawakan ako sa kamay at hinila. Nagpaanod lang ako sa paghila nito. Hanggang sa marating namin ang 3 palapag ng bahay kung saan may isa pang hagdan papuntang atik. O pinsan, alam kong tayong 2 lang ang nakakaalam nitong lugar na to. Hindi tayo maikita ni Grace dito. Sambit niya na nakangiti pa rin. Pumasok nga kaming 2 sa atik. Iba na ang itsura noon. Maluwag na kumpara dati. Wala na ang ibang gamit na nakatambak doon noon. Oh, ano pang hinihintay mo pinsan? Gawin mo na yung ginawa mo sa akin noon. Kala mo hindi ko natatandaan yun? Nanlamig ako dahil sa mga binitawan nitong salita.
Ibig niyang sabihin noon ay alam niya yung bagay na ginawa ko sa kanya noon. Anong ginawa ko sa'yo dati? Maang-maangan kong sagot. Kunyari ka pa pinsan eh. Ganito oh. Bigla siyang lumapit sa akin at tumalikod. Idinikit niya ang kanyang likod sa aking pagkatao, Kuya Bebe. Kiniskis niya ng kiniskis ang aking pagkatao na kanina pa nagagalit. Grabe, Kuya Bebe. Sobrang bango ng pinsan ko. At dahil nga sa ginagawa nito ay nagpatianod na ako sa agos na sinimulan nito. Grabe, Kuya Bebe. Sobrang bango ng pinsan ko. At dahil nga sa ginagawa nito ay nagpatianod na ako sa agos na sinimulan nito. Nagkasundo ang aming mga damdaming gawin ng mga bagay na makapagpapasaya sa amin. Ilang sandali pa ng aming pagsasayaw ay pareho naming naabot ang dulo na nagbigay sa amin ng kakaibang kasiyahan. Matapos naming gawin ang bagay na yun ay bumalik kami sa unang palapag. Nadatnan namin doon si Grace na nakasalampak sa sofa at kumakain ng chocolate. O Grace, bakit parang hindi mo kami hinanap? Tanong ko. Kuya, hindi ko na kayo kailangang hanapin. Yun yung sabi sa akin ni Ate Jasmine nung mag-usap kami kanina. Sambit nito sabay kindat sa kanyang ate. Biglang nagsalita si Jasmine na sobra kong ikinatuwa. O sige, ako naman ang taya. Grace, magtago na kayo ni pinsan. Galingan nyo ah. Dapat ay hindi ko kayo makikita. Sambit ni Jasmine. Hindi nito naikubli sa akin ang pasikretong pagkindat niya sa nakababatang kapatid niyang si Grace. Nang tignan ko naman si Grace na nakababatang kapatid nito ay makikita mo rito ang labis na pagkakangiti. Titingin sa akin, yuyuko at parang nahihiya at kinikilig. Ibinalik ko ang tingin ko kay Grace. Gandang-ganda talaga ako rito. Hindi pa maayos ang pagkakasuot nito ng tela na mas ibinunyag pa ang mga ipinagmamalaki nito. Palihim na lang akong natawa sa sarili dahil kani-kanina lang ay pinukaw ng mga yon ang aking uhaw. Sari-saring kaisipan ang tumatakbo sa isip ko ng mga panahong yon, Kuya Bebe. Mangyayari kaya sa amin ni Grace kung ano ang nangyari sa amin ng ate niya kanina? Bumalik sa isip ko ang mga naganap. Nasa 5 minuto pa lamang ang nakakalipas, kung kaya't damang-dama ko pa rin ang bawat eksena. Sobrang galing ni Jasmine, Kuya Bebe. Kaedad ko lamang ito na 18 years old, subalit bihasang bihasa na ito sa bagay na yon. Tinatanong ko tuloy ang sarili ko, kung ganoon ba talaga sa ibang bansa? Maaga pa lamang binubuksan na ang kamalayan sa mga bagay-bagay, kung kaya't maagang natututo ng kung ano-ano. Hindi ako ang nakaunang swerte kay Jasmine, Kuya Bebe. At iyon ang napatunayan ko nung mga oras na ginawa namin ng bagay na yon. Subalit nang ibinalik ko sa nakababatang kapatid niyang si Grace ang tingin ko ay biglang kumaba ng malakas ang dibdib ko. Teka, 18 years old si Jasmine, kaya malamang na talagang hindi ako ang nakaswerte. Pero si Grace ay hindi pa umaabot sa ganoong gulang. Maaaring hindi pa sira ang iniingatan nito. At malaki ang posibilidad na ako ang mauunang makaswerte roon. Biglang nagsimulang magbilang si Jasmine, hudyat para magtago kami ni Grace. Bagaman napakalakas ng kaba ng dibdib ko at bahagyang nangangatog ang tuhod ko ay hinila ko na si Grace para umakyat sa 3 palapag ng bahay. Doon ay may isa pang hagdan para marating ang atik. Sabay kaming pumasok ni Grace sa loob. Hindi kagaya kanina napatay ang ilaw ng ginawa namin yun ni Jasmine ay sinadya ko ng buhayin ng ilaw na naroon. Gusto kong makita ang kagandahan ni Grace, ang kabuuan nito na maaring makapukaw sa aking pagkauhaw. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis kong hinanap ang mga labi ni Grace. Kuya Bebe, halatadong hindi pa marunong sa ganoong bagay si Grace. Dahil doon ay mas lalo kong pinag-ibayo. Lumakas ang kutob at hinala ko na posibleng ako nga ang mauunang makaswerte sa kanya. Ako ang magtatagumpay sa isang bagay na pinag-ingatan ni Grace mula pa nang isilang siya. Kailangang magawa ko ito nang may pag-iingat, nang sa gayon ay maibsan nito ang sakit na maaring maidulot sa kanya. Nagsimula na akong galugarin ng isang kalikasang kakaunti pa lamang ang tumutubong talahib.
Isa-isa naming tinanggal ang lahat ng nakaharang. Pinakatitigan ko ng husto ang kabuuan ng kanyang kagandahan. Sobrang saya, tuwa at kilig ang aking nadarama dahil sa kagandahang nakalantad sa aking mga paningin. Pinagmasdan din ni Grace ang kakisigan ko. Kitang-kita kong natulala siya nang makita ang isang makisig na pagkatao na nakatikas pahinga at ibinabandera ang kakisigan nito. Nang ipagpapatuloy na sana namin ay biglang may narinig kaming busina ng sasakyan. Kuya Bebe, naudlot ang isang masarap na handa ang dadaluhan sana namin ni Grace. Halos magunahan kami ni Grace na muling ibalik ang aming mga baluti na kanina'y aming tinanggal para sa isang paparating na labanan. Mabilis kaming pumanaog sa unang palapag at lumabas ng bahay para pagbuksan ng gate sina Lola, Mama at mga tita ko. Kabadong-kabado talaga ako, Kuya Bebe. Pero sina Jasmine at Grace ay napakagaling magdala. Hindi mahahalata sa kanilang ekspresyon at mga kilos kung ano ang mga nangyari kani-kanina lang. Kuya Bebe, marami ang naging handa ng gabing yon para sa aming hapunan. Habang kumakain kami ay mayat-maya ang pagsasalubong ng mga tingin namin ni Jasmine at Grace. Masaya silang nagkukwento, pero hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi nila. Naglalaro pa rin kasi sa isip ko ang kagandahan ng mga nakita at nahaplos ko ng araw na yon. Buong-buo pa rin ang samyo nila na naglalaro sa aking pangamoy. Bukas pa ng umaga ang dating ng iba naming mga tito, tita at mga pinsan. Kailangang maituloy na namin ni Grace ngayong gabi kung ano man ang naudlot kanina. Kung hindi yun mangyayari ngayong gabi ay baka ilang taon pa ang kailangang bilangin bago mangyari yun. Sa mga panahong yun ay baka hindi na ako ang masuwerteng mauunang swertehin sa inaalok ni pinsan. Kailangang may mangyari. Hindi na kailangang ipagpaliban ng bagay na yun. Pero papaano? Gayong nandito na sa bahay sina Lola, Mama at mga tita ko, pati ng mga kasambahay. Sa kabila ng pag-iisip kong yun ay hindi ko na malayang isa-isa na palang tumatayo sa upuan at lumilisan sa harap ng mesa ang mga kaninang kasabay kong kumain. Huling tumayo si Grace, pero bago nito lisanin ang hapagkainan ay lumapit ito sa akin at may ibinulong. Kuya, mamayang 2:00 ng madaling araw. Pupunta ako sa attic. Sumunod ka. Sambit niya, sabay tungo sa sofa kung nasaan ang iba naming mga kasama sa bahay. Kuya Bebe, bumungad ang pag-asa. Nagkaroon ng kasagutan ng mga katanungan kong paulit-ulit na naglalaro sa aking isip. Tuloy na mamaya ang umaatikabong bakbakan sa pagitan ng dalawang nilalang na nasasabik sa piling ng isa't isa. Sumapit nga ang 2:00 ng madaling araw, pero sa sobrang pananabik ko ay 1:00 pa lamang ay naroon na ako sa attic. Pagsapit nga ng nakatakdang oras ay bumukas ang pinto at ibinunyag nito si Grace. Napakaganda nito sa suot na pantulog. Napakanipis noon na naging dahilan para bumakat ang kalikasan niyang taglay. Natulala ako sa malaanghel kong pinsan. Napakaganda, napakabango. Hindi pa man ako bumabalik sa wisyo ay dinamba niya na ako. Ginawa namin ang bagay sa pareho naming pagnanais. Kumpirmado, Kuya Bebe. Ako ang nakaunang swertehin. Batid kong dumaraing siya subalit pareho naming pinipigilan ng aming mga sarili para maagawa ng alinmang ingay. Nang tumagal na ay napalitan ng ligaya at pagmamahal ang sakit na kanina'y iniinda niya. Sabay naming naabot ang hangganan. Sabay naming narating ang dulo na nagpadama sa amin ng labis na kaligayahan. Kinabukasan nga ay nagsidatingan na ang iba pa naming mga kamag-anak. Lahat sila ay gandang-ganda kina Jasmine at Grace. Puro papuri para sa magkapatid ang madidinig sa loob ng bahay ni Lola. Sila ang sentro at bida sa araw na yon. Pero ang hindi nila alam ay ako talaga ang bida sa araw na yon. Wala silang kaalam-alam na ang mga naggagandahang anghel na binubusog nila ng papuri ay pinasaya ako ng husto. Isang bagay na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko.